Naranasan mo bang mamili sa dalawa? Sariling kagustuhan o pananampalataya? Nais mong sumali sa sayaw at maglaro ng paborito mong sports, ngunit may conflict sa araw ng iyong paniniwala. Ako si Cheryl E. Monterde, second year college, kasalukuyang kumukuha ng kursong BPED o Bachelor of Physical Education. Ngayon, nais kong magbahagi sa inyo ng aking kwento patungkol sa aking talento at mga naging komplikadong sitwasyon kasabay nito sa larangan ng pagsasayaw at sports. Sa larangan ng pagsasayaw, hindi man ako professional na dancer at hindi talagang magaling sumayaw, ngunit sa aking journey simula pagkabata, ang pagsasayaw ang siyang talagang tumatak sa akin hanggang sa ngayon. Wala sa aming pamilya ang pagiging dancer. Ako ay pangsiyam sa 11 magkakapatid. Simula pagkabata, nahiligan ko na ang pagsasayaw kahit ako ay mahiyain at tahimik lamang na bata. Naalala ko pa noong ako'y nasa elementarya hanggang sa high school, bago mag-pandemic, isa sa naging inspirasyon ko sa pagsasayaw ay ang aking hinahangaan. Kami ay magkaklase. Madalas kaming sumasali sa tuwing may dance competition sa aming paaralan, katulad ng Buwan ng Wika at Christmas party, at minsan naman ay para sa aming barangay. Mas ginaganahan akong magsayaw at galingan sa practice at mas ginagalingan ko pa kapag nagpe-perform na kahit na may halong kaba. Noong grade 5 at grade 7 ako, nakatanggap ako ng ribbon na Best Dancer of the Year Award sa aming section. Sa larangan ng pagsasayaw, hindi sapat na kabisaduhin mo lang ang dance steps sa papel. Kailangan mong isayaw ang choreography, i-execute ang moves at facial expression. Ang katawan mo at ang isip mo ay nagiging active upang magawa ng maayos ang sayaw. Naalala ko ang word na kalokagatiya, na kung saan dapat balance ang body and mind. Noong ako'y grade 11 na, hindi na ako nakakasali ng mga dance competition sa aming paaralan. Gusto ng aking mga kaklase na ako'y isali dahil nakita nila na magaling akong sumayaw. Ngunit ako ay tumatanggi dahil ang araw ng kanilang practice ay Sabado. Bilang isang Seventh-day Adventist, ang Sabado ay Sabat sa amin at banal na araw. Minsan naman ay nagpe-perform sila ng Friday night, na kung saan sa aming relihiyon, ang Friday night ay Sabat at bawal na kaming dumalo sa anumang event ng aming paaralan. Hindi lahat ng aming kapanalig ay pinaninindigan ang araw ng Sabat, ngunit para sa akin, hindi kaaya-ayang suwayin ang aming pinaniniwalaan. Hindi madaling mamili, lalo na kung gustong-gusto mo na sumali at magpakitang gilas gamit ang iyong talento sa entablado. Sa kabila nun, noong grade 12 ako, nakasali na ako sa dance competition ng aming paaralan dahil hindi na ito ginaganap ng Friday night at Sabado. Kami ay nanalo at ako'y masaya dahil bago ako umalis ng senior high ay nagamit ko ang aking talento. Nakakapaglaro din ako noon ng volleyball at basketball, ngunit hindi sumasali sa pag-aatleta dahil sa parehong dahilan. Maraming beses na akong nadapa sa paglalaro ng basketball at nakakaramdam ng hiya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako sumuko. Naglalaro din ako ng volleyball, ngunit hindi sumasali sa kompetisyon. Sa aking journey, nangibabaw ang asceticism, na kung saan mas pinili ko ang kahalagahan ng aking paniniwala at pananampalataya. Ngunit hindi ko pinapabayaan ang talentong meron ako. Dahil ayon sa Matthew 25 verse 14 to 30 na you are responsible for the talent that has been entrusted to you. Marami akong natutunan sa pagsasayaw at sa paglalaro ng sports. Mahalaga ang pagtutulungan, pagkakaisa,
kooperasyon, pagpapakumbaba, pangunawa, pasensya at disiplina. Para makamit ang tagumpay at makabuo ng magandang ugnayan sa iyong mga kasamahan na kung saan ay madadala mo at maaalala mo hanggang sa iyong pagtanda. Sabi nga ni Socrates, no citizen has a right to be an immature in the matter of physical training. What a disgrace it is for a man to grow old without ever seeing the beauty and strength of which his body is capable. Natutunan ko, matututunan mo rin. We are not born excellent, but we can learn and practice to become excellent in different fields. Hindi tayo pinanganak na magaling. Ngunit, maaari tayong matuto at magsanay upang maging mahusay. At sabi din ni John Dewey, we learn by doing. Ang ating mga karanasan ang pinakamabisang guro dahil nagagamit natin ito upang pagbutihin sa susunod na pagkakataon. Sa kasalukuyan, hindi na ako nakakasali sa dance competition at sports, ngunit sa pamamagitan ng PE subject at ibang major subject namin sa BPED, nagagamit ko pa din ang aking talento. Martha Graham said, "Great dancers are not great because of their technique. They are great because of their passion." Katulad ni Mikhail Baryshnikov, I do not try to dance better than anyone else. I only try to dance better than myself. Maraming salamat po.